got the light shining, come get it. Walking with Christ, moving where it's gritty. Walking with Christ, moving where it's gritty. I feel the spirit moving through the city. I see the people trying to bring them with me. We got a light, tell them come and get it. Yeah. Whoa, 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 whoa. Send me deep in the streets just to bring them peace. Yeah, we be with them, let's be bustin'. Where they enjoy life with no discussion. But as soon as they see the light rushing, they know that the Lord walking with us, no bluffing. People say that I'm fake, I'm like, okay. Do you walk in the light and you throw shade? With no sex on my skin, I got no shame. I was preaching about Jesus before fame. Get it? Did that. On my side, yeah, he been that. I see that on my sins, on the cross, he been that. Magandang umaga, Life Giver Church. Tatayo tayong lahat. At habang tumatayo ka pa, palakpakan mo ng malakas sa Diyos. Amen. Sabi ni David sa awit 145:3, dakila ka, Yahweh, at karapat dapat na ikaw ay purihin. Life Giver Church, handa ka na bang pagpurihan at dakilahin si Yahweh? Sabay-sabay natin umitin at palakpakan ng Panginoon. Come on! Hallelujah! Sing. Umaawi, nagpupuri, diriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh. Say! Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh. Sabay-sabay natin awitin sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Amen! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Kapag kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Kapag kailanman, hindi nagbabago. Sigaw ay ang ating Diyos. Hallelujah! Pinupuri ka namin, Panginoon. Umaawi, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh. Awitin mo! Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Sabay-sabay natin awitin. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Kapag kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Kapag kailanman, hindi nagbabago. Sabay-sabay! si Yahweh ang ating Amen! Palakpak natin ang ating mga kamay para sa nag-iisang Diyos ng Life Giver Church. Come on! Hallelujah! Sabay natin umitin. Pagpapalay bumubuhos na sa Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Sigaw ng lahat ng nilalasigan. Yahweh, Yahweh, Pagpapalay bumubuhos na Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Isigaw ng lahat ng
Tuloy ka namin pagpupurihan, Panginoon. Come on. Hallelujah. Lift up your hands. Make it louder, Life Giver Church. Come on. Sabay-sabay natin ang waiting. Somebody ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Somebody ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na sabay-sabay ka, Yahweh. Diyos ng langit at lupa. Somebody ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Lahat ng mga nilalang ay magpuri sa'yo, O Diyos. Walang hihigit sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ito na, sa awitan, sa sigaw, sa tugtugan, sa sayaw, sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit. Sambahin ka, Yahweh. Ikaw ang Diyos na sambahin ka, Yahweh. Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Lahat ng mga nilalang ay magpuri sa'yo, O Diyos. Walang hihigit sa pangalan ng Panginoon. Sabay-sabay natin umiling sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, sabay-sabay sa Life Giving Church. Sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit. Sabay-sabay ka, Yahweh. Ikaw ang Diyos na sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na sabay-sabay natin awitin. Lahat ng mga nilalang ay magpuri sa'yo, O Diyos. Walang hihigit sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ito na, sa awitan, sa sigaw, sa tugtugan, sa sayaw, sa karamdaman, sa kagalingan, sa kahirapan, o sa Life Giving Church. Sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit. Sambahin ka, Yahweh. Ikaw ang Diyos na sambahin ka, Yahweh. Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Lahat na nagpupuri kay Yahweh, sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin. Come on, everybody shout, hallelujah! Everybody shout, Jesus! 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 Hallelujah. Come on, why don't you praise the living God? Come on, for 10 seconds more. Huwag kang hihinto sa pagpupuri sa Panginoon sa lugar na ito. Come on. Hallelujah! Hallelujah! Sino dito ang nararamdaman ng presensya ng Panginoon sa lugar na ito? Amen. Kung ramdam na ramdam mo ang presensya ni Lord, come on, why not you lift up your hands? I wanna tell you, nag-uumpisa lang ang
Nag-umpisa pa lang ang Panginoon sa'yo. Come on, why not you lift up your hands? Sabi na sa mga awit 33:12, mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinuko. Why not give a church? Lift up your hands para sa Diyos na buhay ng ating simbahan, para sa Diyos na buhay ng ating bansa, para sa Diyos na buhay ng ating mundo. Si Yahweh, tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo, sumasamba sa'yo. Ang aming bayan, pinupuri ka, ipinataas, pinadakila. Ang aming puso ay isang umaawi sa'yo. Taas natin ang ating mga kamay. Mapalad ang bayan na iyong ibinuko. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Magaling ang manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos.
Mapapaladang bayan na iyong ibinugo. Mapapaladang bansang sa'yo lamang sumusunod. Magaling ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Mapapaladang bayan na iyong ibinugo. Mapapaladang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Amen. 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 Come on, from front to the back. Dakila ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Sa aming pamilya, sa aming simbahan, dakila ka, O Diyos. For the very last time. Mapapaladang bayan na iyong ibinugo. Mapapaladang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O For the very last time, all your voices. Mapapaladang bayan na iyong ibinugo. Mapapaladang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Come on, why don't you give your best self offering? Come on, to the King of Kings, to the Lord of Lords. Everybody shout hallelujah! Everybody shout Jesus! Lord Jesus, our praises and worship to you. We love you, we thank you, and we praise you. In Jesus' name, and everybody say, Amen, Amen, Amen. Pakisabi mo nga sa tabi mo, I enjoy worshiping God with you. Thank you, Life Giver Worship, for that spirit-filled worship. Good afternoon, Life Giver family. I am Rhea Almanzor, and I am here to share my life-giving story. So, I was a student po when I first encountered God. Isa po akong estudyante na nag-excel sa school. Natutuwa po ako na nakikita ko yung mga magulang ko na akyat baba po sa stage para sabitan ako ng medals. So, sila po talaga yung rason kung bakit po ako nag-excel at determinado. So, di po kami mayaman, namumuhay po kami ng sakto at simple lang. Pero nangarap ako na isang araw, syempre, umangat din sa buhay, at ang nakikita ko pong susi doon ay ang aking pag-aaral. So, kaya po ako nagpupursige, nag-excel, pero syempre, di ba, youth,
ang buhay estudyante ay hindi madali. Di ba? Aral sa umaga, aral sa gabi. Di ba? And yun nga, when I was a student, my grades was my everything. So, pero kaya di ba nakakapagod mag-aral? So, minsan mapapaisip ka na lang. So, ganito na lang ba yung buhay ko? Mag-aaral, di ba? Magtatrabaho, tatanda, di ba? Mag-aasawa, mamamatay. So, ganun na lang ba yun? So, when I was 15 years old po, when I was asking these things in life, so, I realized po na ayaw kong mamatay ng ganun lang. I believe in my heart that there is something more beyond being sent to school. Diba, Gen Z, hindi kayo nasa school para mag-aral lang. So nagkaroon po ako ng deep desire na mas makilala ang Panginoon, and dito na po ako in-encounter ni Lord. So isang araw, permitted by our school's admin, dumating po yung group ng Puso Movement na dati po, ang name is History Makers. So nag-room to room po sila sa amin, and they shared about the 3 do nots. And this preaching moved my entire life. Donuts lang yun, di ba? Pero yun, when your grades was your everything, and 2 weeks na lang bago kayo mag-exam, tapos sasabihan ka ng do not worry, do not be afraid. Di ba? So maniniwala ka agad at sasama ka doon sa nag-share na yon. So this motivated me po to attend a life group. I also committed to Life Giver Church hanggang sa ma-share po yung life sa akin. So I was connected with the Life Giver mentors and pastors na nakatulong po talaga sa paglago ng faith ko. Hanggang sa ako po ay nakapag-life retreat, and there I found, accepted, and experienced Jesus. So I surrendered my life to God, and hindi lang po yun, I found my true purpose sa school. Jesus gave me life. Ang dami ko pong natutunan sa Life Giver. Even hanggang ngayon po, sobrang blessed akong nandito ako. So isa na din po dito ay ang power of giving. So I learned that whatever I received, it all came from the Lord. I acknowledge that each blessing, it is 100% from God. So I understood po that tithing is not us giving 10% to the Lord. It is God giving 90% to us. So imagine mo, you need to shift your mindset on that. So I gave to the Lord what is due to Him, not just the 10% po, but even offering. So nagsimula po ako sa maliliit na allowance at money rewards na natatanggap ko noon. And I desired to be excellent in giving as well. So before, I excelled for my own personal reasons, but here I am. But after even po ng life retreat ko, I started living excellently for God. This continued po hanggang maging college ako. So nag-aral ako sa school, pero enrolled din po ako sa School of Discipleship. I was studying hard, pero harder po ako mag-win ng souls. Even si Coach Carl, I invited him para i-preach yung gospel sa buong organization namin. So, I followed God, and His blessings, alam niyo po, it followed me. So, iba talaga pag inuna mo si Lord na i-please, di ba? So, actually po, di po kaya talaga ng parents kong isend kami sa college. Walang kakayanan yung parents ko, pero buti na lang, kaya ni Lord. So, alam niyo po na ang layo ng narating ng giving ko. I got full scholarship sa college. I became Dean's Lister. I finished my business and accounting course by the grace of God. And I work in a BPO company, by the grace of God. So binigay lahat ni Lord ito nung inuna ko siya nung nag-aaral pa lang ako. So then I worked in a small audit firm. I transferred to a bigger one, so one of the big audit firms in the country. And there po I worked as a senior auditor. So, and still, young pro na po ako, I am still clinging to the Lord. I am still serving Him. Estudyante hanggang young pro. Now, I am serving in Triumph Day Life Group, in Life Giver BGC. I was commissioned to win the young professionals back to the Lord. Hindi ko pa hayaan na nagtatrabaho lang kami. May purpose si Lord kung bakit kami nandoon. And so now, I am also serving in Connect Ministry. I am happy and busy pleasing the Lord in my life. So Life Giver Church, I want to encourage you. Please the Lord first. Diba? Unahin mong i-please si Lord. And lahat ng mga gusto talaga natin, susunod na lang yan eh. Trabaho, high grades, diba?
So alam na alam ko po yung kabisihan maging estudyante. Gen Z, alam ko, ang dami niyong mga homeworks, di ba? Young Pro, punong-puno na din yung workload nyo, alam ko. Pero unahin nating i-please si God. And even sa giving natin ngayon, no, sana ma-please din natin si Lord. And let's be excellent in it. So again, life giver, I am Rhea, and I am a life giver. So let's give. Yep. sabihin mo, grabe ang Diyos. Sige, 5 tao po. Habang tumutugtog ang ating band. Thank you, Jesus. Grabe ang Diyos. Amen. Sino po rito kahit tag-ulan, diba, present siya, excited siya, at sasadyain niya talagang magsimba kasi non-negotiable niya ang going to church. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, maghintay ka mamaya. Sabi mo, maghintay ka mamaya. May gagawin si Lord sa akin. Ah! Sabi mo sa katabi mo, sa kabila naman, maghintay, mag-abang-abang ka. Sabi mo, mag-abang-abang ka. Ayan. Kasi may gagawin din si Lord sa'yo. Amen. Lord, we welcome your presence. Grabe. Ramdam na ramdam namin ang makapal mong presensya sa simbahan namin. Indeed, ikaw po ang Diyos ng life giver. Ikaw po ang Diyos namin. And Lord, we just can't, help but shout your name, praise your name, at magpasalamat po sa iyo. Lord, today, I pray, God, that the power of the Holy Spirit will just be upon this place. Father, you are welcome here. Holy Spirit, welcome po kayong kumilos, gumalaw sa gitna namin, sa kalagitnaan namin. At excited po kami na baguhin mo. Buksan mo ang aming puso, buksan mo po ang aming mga isipan. Sa pangalan ni Jesus, lahat po yung magsabi ng Amen. Palakpakan po natin si Lord. Habang umuupo ka, I just have a quick announcement. We will be having our ministry huddle on June 6.
That will be next Sunday after ng service. 3 p.m. po yan sa 7th floor. Kung alam mo, volunteer ka, alam mo, nagme-ministry ka, please do join. Ministry Huddle, July 6, 3 p.m. at the 7th floor. Let's get started. Sabi mo sa katabi mo, let's get started. Get your notebooks, get your Bibles with you because I believe no, na talagang history makers are note takers. Life givers are note takers. So kailangan maisulat natin ang mga mahahalagang mga messages no, na gustong sabihin ng Panginoon sa atin. I have a question. Again, puro tanong. No? Paano kung isang araw bigla kang nakatanggap ng tawag galing sa presidente ng Amerika? 'Di ba? At gusto daw niyang pumunta sa iyong bahay. Wow. 'Di ba? Hello, 'di ba? Ano kaya ang preparation na gagawin mo? Lapit-lapit na lang tayo ng onte. Paano kung paggising mo, nasa bahay mo na ang pinakasikat na artistang tinitingala mo? Uy, sino bang pinaka-tinitingala mong artista ngayon? 'Di ba? O vlogger. Bigla na lang, boom, paggising mo, nandito ka na. Yes, gusto kitang makausap. Gusto ko makipag-close deal sa'yo. Wow. Ano kaya ang gagawin mo? No? Paano kaya pagmulat ng mata mo, second coming na? At nasa harap mo na ang Panginoong Jesus. Ano kaya ang response mo? Will you ever be prepared? So the title of God's message for us this afternoon is The Unexpected Return. Handa ka kaya sa pagbabalik ng Diyos? Oh, 'di ba? Ano ba ang mga signs? Siguro marahil, natanong mo na rin ito. Marahil some of you, nakakakita ka na rin ng iba't ibang signs na nangyayari sa bansa, sa buong Pilipinas, sa buong mundo. And you're asking God, Lord, kailan ka ba darating? Natanong mo na ba to? O puro na lang yung crush mo yung inaabangan mo? Kailan ka ba darating? Diba? O kaya if you are in a relationship, you're asking, kailan ba to magpo-propose? Ang tagal-tagal naman. Ayan. So good news. No? Kung yan ay natanong mo na rin, handa kaya ako sa pagbabalik ng Panginoon? Alam niyo po ba, hindi na ako lalayo dahil mismo ang Bible nagsabi, nagpakita ng mga signs na pwede po nating makonsider. No, actually, hindi lang makonsider, talagang dapat paniwalaan. Okay? Sa kanyang pagbabalik, sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Are you ready? Sabi mo sa katabi mo, I'm ready. Sabi mo sa likuran mo, I'm ready. Ayan. Okay? So, hindi na ako lalayo, no? In Matthew chapter 24, verses 3 to 14. Okay? Ano-ano daw ang mga signs na maaari o signs na pabalik na daw ang Panginoong Hesukristo? Letter A is the coming of the false Messiah. Yan. No? Di ko na babasahin yung verse. Is take note nyo na lang po. Makikita ito in verses 4 to 5. No, sabi niya doon, so many will come in my name, saying, I am the Christ, and I will mislead many. Nakakaranas na po ba kayo ng mga ganito sa paligid ninyo? Actually, alam niyo po ba, nangyayari na po ito. There is this man who appeared and claimed to be the successor of Jesus. Even Peter, successor din daw siya ni Muhammad, at siya lang daw po ang true and only legitimate pope. Meron na po niyan. Sabi mo sa katabi mo, meron na. Check na? Okay na? Check na yung una? Okay. Yung unang sign, check. Meron na. Dumating na. Pangalawa pong signs is what? Sign is wars. Sabi niya doon in verse 6, you will be hearing of wars and rumors of wars. Okay, sabi niya, so that you are not frightened. See that you are not frightened. Huwag ka daw matatakot. For those things must take place, but that is not yet the end. Alam niyo po ba ngayon, nakakaranas tayo ng iba't ibang klase ng war. Tama.
Sa mga mag-asawa dito sa bahay nyo, palang iba't ibang war na ang nararanasan ng mag-asawa. Amen. Okay, buti na lang. Walang aamin. Okay. Nangyayari na po ito, kaliwat kanan, ang nangyayaring war between what? Alam naman natin what happened last October 2023, Israel versus Palestine, Russia versus Ukraine, and now, ngayon lang po nangyayari, okay, just recently, June 2025, Israel versus what? Iran. Yes, it is a 12-day war followed Israeli strikes on Iran's what? Nuclear facilities. Na-involve pa nga ang US na medyo nag-escalate ng conflict. But thank God, okay, a ceasefire was eventually reached. Pero may tension pa rin po sa dalawang ito. Letter C, ano pang mga signs? Great famines and earthquake. Verse 7b, in various places there will be famines and earthquakes. Good news, nangyayari na rin po. Good news ba yun? Okay. Nangyayari na rin po ito. According po to Global Food Crisis, a top country po, the top country po na nakakaranas ng food crisis ngayon is the Democratic Republic of Congo. Ito po ay isang lugar sa Africa. At alam nyo po ba that around 23.4 million po ang nakakaranas ng extreme hunger? Siguro kayo, wala kayong masabi kasi bakit? Hindi ko yan nararanasan. Kasi ang dami naming pagkain. Mayat maya, puro kayo milk tea. Puro kayo kape. Kakakain nyo na lang ng lunch, nag-iisip na naman kayo kung ano ang inyong merienda. At kakakain nyo lang ng merienda, iniisip nyo na naman kung ano ang inyong dinner. Pagkatapos ng dinner, ang iisipin nyo na naman ay midnight habang nanonood ng Squid Game. Diba? Ayos ba yun? Magugulat po kayo. Ang mga bata po dito, butot balat na. Umiinom sa putikan. At grabe po talaga ang hunger, ang krisis po sa pagkain ngayon. Sabi mo sa katabi mo, bless ka pala. What else? Just recently, Myanmar earthquake happened last March 2025. Isa lang po ito, ha? Ito daw po ang pinakamalakas na earthquake na tinala sa Myanmar since 1912. Alam niyo po, ang damage ay umabot sa neighboring countries. So, sobrang lakas, ha? Umabot ito sa neighboring countries nila katulad ng Vietnam, China, at Thailand. Kampuka. Ko alam eh. Paano ba yun? Okay. Ano yun? Kampuka. Kapal mukha. Di ba pala? At ang total economic damage was $11 billion. Ang laki po talaga ng na-damage ng earthquake na ito. Ano pa? Letter D is betrayal and hate. In verse 10, again, nangyayari na po ito. Normal na ngayon ang awayan, normal ang siraan, normal ang betrayan, normal ang bashing, normal ang cancel culture. Trending ngayon yan, na pag nag-away kayo, wala na siyang chance mag-sorry sa'yo kasi ibablock mo na yung tao na yun. At pag na-cancel mo na siya, i-hate mo na siya, tapos idadamay mo pa yung buong magkamag-anak mo, wag nating batian, hindi natin yung papansinin, ha? Sige, bibigyan kita ng lollipop pag hindi mo siya pinansin. Diba? Are you here? Pamilya, nagsisiraan, magkakaibigan, nagbebetreyan. And I pray and I hope wala po sa simbahan natin yan. Amen. Letter E, false prophets. Sabi niya doon, many false prophets will arise. Ngayon, nasisway na, marami na ngayon nasisway sa mga maling katuruan. Worst, di ba, madaling maniwala ang mga tao sa isang 3-minute video, nakakapanood lang nila sa TikTok. Na akala nila, oh, grabe, totoo yung sinasabi niya. Kasi bakit?
Napanood ko siya, ilang minutes? 3 minutes. Pinag-aralan mo ba? Hindi nga eh. Pero alam mo, paniwala. May mo sa katabi mo, ingat ka. Dahil marami na po ngayong lumalabas sa mga wrong teachings here and there. And lastly, letter F, people will grow cold. Because of lawlessness, in verse 12, lawlessness is increased. Most people's love will grow cold. Malalaman mo na last days na daw, yung mga tao daw nanlalamig sa Panginoon. Normal ang homosexuality, normal ang same-sex relationship, normal ang divorce, ang live-in, abortion, at marami pang iba. Sabi nung iba, hello, 2025 na. Are you here? Ayun na nga, 2025 na. Papalapit na ng papalapit ang pagbabalik ng Panginoon habang palayo sila ng palayo sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, 2025 na, bumalik ka na. Palakpakan po natin ang Diyos. Here's the good news in verse 13. But the one who endures to the end will be saved. Ikaw na mag-i-endure hanggang dulo, ikaw na kakapit hanggang dulo, ikaw na magre-remain sa Panginoon hanggang dulo, ikaw na magiging on fire hanggang dulo, ikaw na magde-decide na hindi na magkasala hanggang dulo, ikaw daw po ay maliligtas. Palakpakan natin ang Panginoon. Now let's dive into the main text in Matthew 24 verses 42 to 44. Let's just stand up on our feet and just read this together as a family. Matthew chapter 24 verse 44 to 44. 42 to 44. Ready? 1, 2, 3, go. But understand this. The owner of the house had known what time at night the thief was coming. He would have kept watch and would not have let his house be broken. So you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Palakpakan po natin ang salita na Panginoon. Maaari ka nang umupo. Matthew opened this gospel with the genealogy of Jesus to prove that Jesus is the real Messiah. Okay? Though meron ditong expectations, ang mga Jews daw sa hari na inaasahan nilang dumating. Pero may twist na nangyari. Ang expectation nila ay isang political savior. Pero ang hari na dumating ay suffering servant, which is si Jesus Christ. Kaya pagdating sa Matthew 24 na binasa ninyo kanina, Jesus was flipping their expectation. Diba? Hindi siya nag-promise, diba, na babalik. Hindi siya nag-promise, nag-warning siya, okay, na mag-ready sila kasi babalik siya as a king. At yan po ang pag-uusapan natin. So ang question is how to be prepared in the second coming. How to be prepared for the second coming of the Lord. How to be prepared for the unexpected return of Jesus Christ. Are you ready? Ako, parang hindi kayo ready. Are you ready? Are you excited? Are you ready? Are you excited? Ako, parang pag-usapang end times, kinakabahan kayo lahat eh. Oo, no? Gusto niyo bumaba na ako? Joke lang. Okay, number 1, how to be prepared for the second coming? Dapat, utak end times ka. Watch diligently. It says in verse 42, sabi niya, therefore, keep watch. Because, why? Because you do not know the times. Okay. You do not know on what day your Lord will come. So magugulat ka, itong verse po na ito, nagsimula sa salitang therefore. Sabi mo nga, therefore, or for that reason. Kasi
Kasi response po ito sa sinasabi ni Jesus sa susunod na verse na no one knows the exact time of His return. So sinasabi ni Jesus, dahil dito dapat maghanda ka. The word therefore calls us to live alert. Since there is a warning, iba kasi alert lang sa hep-hep. Hooray. Alert ka lang, hep-hep. O, diba? Tingnan mo, alert tong isa. Pero hindi alert sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi lang po ito basta transition, it is a command to act. Therefore, ang point ni Jesus, ihanda mo ang buhay at puso mo. Hindi lang listahan ng gera o lindol ang paghandaan mo. Hindi rin sinabi ni Jesus na magbilang ka ng gera. Ayan na, 1, 2, 3, okay, pangatlo na tong gera for this week, for this year, okay. Hindi. Ang sabi niya, magbantay ka. Hindi para manghula, kailan ang dating niya, kailan kaya feeling ko sa birthday ko. Alam mo yon? Kasi dikit kami ni Lord. Wow, talaga yun. Diba? Hindi para hulaan kung kailan, pero para magbantay. May mo sa katabi mo, magbantay ka. Dinuktong niya, therefore, keep watch. Keep watch po, okay, with the original sense means Gregorio. Okay, hindi ako perfect Greek word teacher. Bahala na kayo. Okay? Pero ang ibig sabihin daw nito is to keep awake, to be vigilantly awake, to give strict attention, and to be cautious, and to be active. So bakit kailangan utak and times ka? Kasi si Jesus po mismo ang nagsabi. See this, sabi niya, when you're watching and giving attention, you're using your mind. Tama po ba? Parang guard dog. Sino rito may mga aso? Diba? Ang isang guard dog, 24/7 yan, alerto po yan. Konting kaluskos, gising ka kasi alerto ka. Are you here? Naku, parang wala akong kausap. At dito po, kausap ni Jesus ang mga first century Jews. Okay? Kaya nung sinabi niya na watch, alam nila agad that this is a military context. Like a watchman sa mga city walls. Saan ba sinabi ni Jesus ito? Sa Mount of Olives, and this was outside Jerusalem. Alam niyo po ba na merong mataas na walls around Jerusalem with watchtower and watchmen? I think na topic na rin natin ito, no? Yan po ang duty nila. And that is to always watch and be alert. Ang isang watchman is always active, hindi lang sa messenger active. Pero sa pagbabalik din ni Lord. Diba? Hindi rin siya passive, walang ginagawa o nag-aabang lang, wait lang literal, tapos nga. Pero habang naghihintay siya sa pagbabalik ng Panginoon, may ginagawa siya. Verse 43, if the owner of the house knew when the thief was coming, he would have kept watch and would not have let his house be broken into. Tanong kita, meron bang mabait? Diba, na aakyat sa bahay mo, tas mag-a-announce, magandang umaga po. Mamayang madaling araw po, kami po'y sasalakay. Diba? Pag tulog na po kayong lahat. So mangyari lamang po, alaunan ng madaling araw, matulog na po kayong lahat. Diba? Sino rito may ganung sasumalakay na sa bahay nila na nag-warn sa'yo, uy, darating ako alauna, nanakawan kita. The best. Diba? Wala. Sabi nung nanakawan, grabe, the best ka talaga, Vela. Diba? Kung ganon ang maririnig nyo, sige, tanong kita, matutulog ka ba? Kahit hindi ka matulog, lalagyan mo ng pick yung mata mo di ba? Para lang hindi pumikit. Kasi bakit? Kasi magbabantay ka. Kasi magiging alerto ka.
So bakit thief? Kasi para sila yung ex mo bumabalik-balik sa mga panahong hindi mo ine-expect. Okay, joke lang yon, humugot ka pa dyan, ha? Talaga, dadyakan kita di ba? But not to tell me the time, but to test if you're prepared. Yung thief po dito, ito yung surprise or unexpected return ng Panginoong Jesus. Ang mga bahay kasi during their time, mga mud brick po, gawa, ibig sabihin, putik-putik na pinagpatong-patong, so hindi sila dumadaan sa pinto, binubutas nila yung pader, at doon sila pumapasok sa gabi, silently. Walang pulis sa kanila, so ang security system nila ay nakadepende sa watchfulness ng mga watchmen at sa alertness. Alertness ng buong community. Ganyan din dapat tayo. May mo sa katabi mo, ganyan ka din dapat. Hindi enough na merong isa o dalawa na alert sa church o sa bahay mo. Dapat lahat tayo, sabi mo, dapat lahat tayo. As in, buong community dapat alert. Buong church dapat gising. Tayo lahat mismo dapat utak and times. Come on. Hindi yung matagal ka ng Christian, pa-easy-go-lucky ka pa rin. Petics ka pa rin. Umaasta ka na parang hindi babalik ang Panginoong Yesus. As if hindi mo alam na may babalik ba? Ha? What? Ha? May babalik ba? Na parang hindi ka Kristiyano na hindi mo alam. Be vigilant. Be watchful. Iba kasi busy mag-keep watch. Pero ang panay wina-watch ay yung my day ni crush. O kaya naman pagpasok sa church, ayan na, pumasok na sa church. Ang pogi! Di ba? Paparating na, buti na lang na-keep watch ako. Iba ang kine-keep watch. Yung iba naman, mayat-maya ang keep watch niya. Kung magkano na bang pumasok na pera sa bank account niya. Mayat-maya talaga. Uy, grabe, may 5 pesos na pumasok. Thank you, Lord. Diba? Uy, may 30,000. Yes, Lord. Mayat-maya. Keep watch talaga yun. Mayat-maya ang keep watch niya sa mga anak niya. Sa mga asawa, sa asawa niya, isa lang, please. Sa asawa niya. Sa business niya. Sa katawan niya. Uy, payat na ba ako? Oh. Tama naman yan. Ayos naman yan. Pero baka sa sobrang busy mo, i-keep watch ang mga bagay na ito, nakalimutan mo na yung pinaka-importante na kailangan mong i-keep watch. What's that? Ang pagbabalik ng Panginoon. Ang end-time mindset po is not fear of death. It is being watchful. Takot ako baka alam mo yun, kakatakot yung second coming, kaya nga tahimik ka, natatakot ka eh. Dapat hindi ka natatakot. Kasi bakit? Kasi watchful ka. It is a holy fear of being caught unfaithful. Ito yung Lord. Ayokong abutan mo kung nagkakasala. And I want to be watchful of my life, Lord. I want to be watchful of my purity, Lord. I want to be watchful, Lord God, of my devotion. Now, saan mo ba gustong abutan ka ni Lord? Gusto mo ba datnan ka, di ba sa kaligitnaan ng kasalanan? O datnan ka na nagpupuri ka sa Panginoon? Pag utak end times ka, pinipili mo na, di ba kung saan ka dadatnan ng Panginoon? Pag utak end times ka, pinipili mo na rin kung sino ang kasama mo pag dinatnan ka ng Panginoon. Ano tayo ba, pare? Ay naman tayo dito. Inom lang, isa lang. Dinatnan ka ni Lord, groggy ka pa.
Groggy ka pa! Tapos sabi mo, Lord, pause lang, wait lang, groggy pa ako, pwedeng mamaya na lang. Iba ka talaga, Vela, the best. Sabi mo sa katabi mo, the best ka talaga, Vela. Sige, sabi mo, the best ka talaga. Amen! Diba? Dapat utak end times ka na, hindi utak mundo pa rin. Ang utak mundo, kain, tulog, trabaho, uwi, trabaho, gastos. At the end of it, nag-e-exist ka lang para makuha yung mga temporaring mga bagay na at the end of it, hindi mo naman madadala sa rapture. Pag ganito ka, baka you're not living but you are simply existing. Sabi ni Rhea kanina sa giving, mag-aaral ako, magtatrabaho, mag-aasawa, tatanda, tapos mamamatay. Yes. Nabuhay ka lang para mag-exist. Pero hindi mo nagawa ang purpose mo. God is reminding you today, life giver, be spiritually alert and spiritually awake. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on, lakasan po natin. Come on, come on. Ano po yung una? How to be prepared in the second coming of God, of Jesus? Dapat okay. Dapat utak end times ka. Watch diligently. Second, paano maging handa sa pagbabalik ng Panginoon? Dapat kilos end times ka. Be fully ready. In verse 44, sabi niya doon, so you also must be ready because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Tama po ba? Sino rito nag-e-expect, diba, na ngayon may worship service sa church? Diba? Sino rito nag-e-expect na yung katabi niya ngayon? Diba? May mga bagay na ine-expect tayo. Pero ang pagbabalik daw ng Panginoon, it is something na hindi mo kailanman malalaman. So bakit dapat kilos end times tayo? Because it's one thing to know and it's another to obey. Knowing is not enough. Kailangan may action ka. Sabi mo sa katabi mo, dapat may action ka. Hindi lang sinabi ni Jesus na alamin mo ang signs. Jesus said, be ready. Be fully ready. Being fully ready po kasi means kahit last minute ipatawag ka, handa ka. Ano man ang mangyari anytime, handa ka. Geared up ka. Okay ka. Because ang kaaway po ng laging handa ay pagiging kampante. Hindi lang kasi enough na alam mo na may second coming, pero dapat may action plan ka. Alam niyo po, ang kausap po dito ay ang mga Jews na nag-aantay sa coming ng The One. Kaya ginawa po ni Matthew, sinama niya ang title na Son of Man. Who is the Son of Man? It is Jesus. Siya kasi ang fulfillment ng Daniel chapter 7, the messianic figure, okay, na darating with clouds of heaven and glory. Again, He is 100% God, and He is also 100% man. So yung title po na Son of Man in Hebrew means Ben Adam or Ben Adam. Hindi lang tungkol ito sa pagiging tao ni Jesus, but a prophetic title that speaks of His kingship and return. So nung sinabi ni Jesus sa Matthew 24 na no one knows the day or hour, marami nakarelate po na Jews. Kasi bakit? Kasi kinonek ito sa Feast of Trumpets. Ano ito? Ginagawa ang Feast of Trumpets sa gabi. So nag-aabang sila kailan ang new moon. Nakakita na ba kayo ng new moon? Yun. Mukhang nangyari na. No? Mangyayari din. So pag nakita ang new moon, biglang ibablow yung trumpet,
a signal na gumising ka na at maghanda ka na. Why? Tanong mo sa akin, why? Because He will come at an hour you do not expect. You can't guess the hour. Di mo mahuhulaan. And you will not feel ready unless you stay ready. Kaya wag ka lang sana utak end times. Dapat kilos end times ka rin. Because we do not prepare when He comes. We prepare before He comes. Amen. If ever dumating yung time na yon, anong sasabihin mo kay Jesus? Wait lang, Lord. Ano sasabihin mo? Lord, sorry, Lord. Naging busy ako masyado. Lord, wait, pause muna, Lord. Rewind. Ulitin natin, Lord, para naman ready ako. Are you here? Ano to selfie? Dapat ready ka anytime. Are you here? Ang sagot ni Jesus, ang haba ng panahon na binigay ko sa'yo para ayusin at baguhin ang buhay mo. Sorry, it's too late. Depart from me. I never knew you. You know, when I read this, na broken-hearted ako. Sabi ko, Lord, ayoko marinig yun. I never knew you. Di kita kilala. Away from me, di kita kilala. Sabi, siguro sa mga sasabihin, lupit naman ni Lord. Di siya malupit. Sa ilang years ka na niya binigyan ng pagkakataon. Ilang taon ka na niya binigyan ng chance. Ang tanong, anong ginawa mo? Kaya ngayon pa lang, habang may oras ka pa, kilos end times ka na. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dinuktong pa niya, no? Meron daw dito 2 kinds of servants, no? Na naghihintay sa kanyang Panginoon o sa kanyang master. Unang kind daw ng servant is the faithful servant. Tingnan natin kung ano ka dito, sino ka dito, ma-assess mo maganda. Sabi sa verse 45, who then is the faithful and wise servant? Ang ganda nung Tagalog version eh. Sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba't ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? Verse 46, pinagpala ang aliping yon kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian nito. Sino rito gusto maging faithful servant? So ano ba ang kilos ng isang end-time believer? Ito daw, siya daw ay faithful. Anong kilos ng isang end-time believer? Dapat siya ay faithful. Pag naabutan kang faithful ng Diyos, pagpapalain at pagmamanahan ka. Ang faithful ay nagpapatawad, hindi nagkikimkim. Ang faithful, seryoso sa calling, hindi nagloloko sa ministry. Ang faithful, humble, hindi pride ang nakikita sa kanya. Ang faithful, nabe-bless ang mga tao sa kanya. Hindi ikaw ang rason ng division at hindi ikaw ang stumbling block. Tapat sa trabaho, tapat sa calling, tapat sa pamilya, at higit sa lahat, tapat sa Diyos. Ang faithful servant din ay nag-win souls at nagme-make disciples. May urgency sa kanya sa pag-share ng gospel. Nag-share ng gospel kahit saan siya pumunta. Dedicated to pray and to fast. Ginagawa ang purpose ng Panginoon sa kanyang buhay. Sino rito gusto maging faithful servant habang naghihintay sa Panginoon? Taas ang kamay. Palakpakan po natin ang Panginoon. And letter B. Pero may pangalawang servant is what? The unfaithful servant. Ang ganda ng Tagalog eh. Sabi niya doon, ngunit
Kung masama ang aliping yun, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa naman ang pagbabalik ng aking Panginoon. Kaya't sisimulan niyang bugbugin ang kanyang kapwa alipin at makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping yon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. In verse 51, bibigyan siya ng kanyang Panginoon ng matinding parusa. At pagkatapos ay isasama siya sa mga sa mga nagkukunwari. Doon nagtatangis siya at mangangalit ang ipin niya. There will be a gnashing of teeth. So, ang unfaithful servant daw, habang naghihintay sa Panginoon, anong gagawin niya? Ano? Makikipag-inuman. Ano pa? Ha? Gagawa ng kalokohan. Pa-party. Ano sabi nung sa verse? Mananakit. Diba? Makikipag-inuman, magbibisyo, pa-party, magliliwaliw, magwawalwal. Bakit? Kasi pakiramdam ng unfaithful servant na ito, matagal pa naman, babalik yung Panginoon ko. Kaya ngayon pa lang, mag-e-enjoy na ako. Alam niyo po, as the result, darating yung Panginoon niya, yung master niya, sa panahong hindi niya alam. Sa panahon na wala siyang kamalay-malay. And the result, bibigyan siya ng matinding parusa. Now, here's the thing, Life Giver Church. Hindi tayo dapat maging unfaithful servant. Tingin lahat sa akin. Are you the faithful servant or the unfaithful servant? Anong ginagawa mo habang naghihintay sa Panginoon? Anong ginagawa mo habang hinihintay mo ang pagbabalik ng Diyos? Nakakalungkot, maraming Christians na ang last resort nila sa mga problema sa mundong ito is what? Lord, sana dumating ka na, Lord. Para, Lord, matapos na lahat ng problema ko, Lord. Diba? Para, Lord, matapos na lahat ng mga kaguluhan, Lord, sa paligid ko. Are you here? Sino rito na pray na yan? Ay, plastic. Sige, taasan natin yung kamay natin. Bakit? Ako lang? Ako lang ba? Diba? Confident kasi bakit alam mo, ligtas ka eh. Ang prayer mo, Lord, dumating ka na, Lord. Maranatha, Jesus. But I want you to know this. Ang second coming ay hindi lang para matigil ang problema mo o gulo sa paligid mo. Pero tinawag ka sa panahong ito para magningning ka sa gitna ng gulo. Come on. At maging instrumento ka ng Diyos para bunutin ang mga tao palabas ng impyerno. God wants you to win souls. God wants you to make disciples in the last days, Life Giver. God wants you to become set apart in the last days. Gusto ng Diyos mag-apoy ka sa last days. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pwede ba real talk tayo? Pwede ba tayo mag-real talk? Sabi mo sa katabi mo, real talk tayo. Kasi ang dali kasing sabihin na Christian tayo. Ang sarap pakinggan yung title na coach, pastor, mentor, leader, full-timer, volunteer, Christian. Ang sarap pakinggan yan. Pero kung hindi mo naman ginagawa ang calling mo in the last days, tagasunod ka lang ng title. Ang tawag sa ganyan ay nominal Christian. Sa pangalan ka lang Christian, sa title ka lang Christian, pero hindi sa pamumuhay. Parang promo sa buy one, take one ng Shopee, di ba? Pero pagdating ng order mo, isa lang pala. Ang tawag doon, budol. So anong tawag sa isang Kristiyano na nambubudol, na hindi sa totoo, budol, budol liver. Hanggang kailan mo kami bubudulin?
Hanggang kailan mo bubudulin ang Diyos sa Christianity mo? Hanggang kailan ka magpapanggap? Hanggang kailan ka magiging seryoso? Hanggang kailan ka magiging totoo? It's easy to fake your Christianity. It's so easy to come here in church, raise up your hands and say, okay, I'm fine. I'm okay. Pero pag uwi mo, kung ano-anong ginagawa mo, wag mo nang budulin si Lord. Kasi hindi mo siya mabubudol. Hindi mo maloloko ang Diyos. Kami pwede. Pero ang Diyos, hindi mo siya maloloko. Puro tag, walang truth. Puro title, walang testimony. Gusto ng limelight, pero hindi naman salt and light. Christian sa social media, pero worldly pag mag-isa. Kung Christian ang tawag mo sa sarili mo, pero hindi si Christ ang sinusunod mo, sorry, sinungaling yung ID mo. It's time. Life giver. End times na. Utak, end times ka na dapat. Watch diligently. Kilos, end times ka na dapat. Be fully ready. Do not fake Christianity. Do not fake your spirituality. Be serious with your walk with God. And be an end time believer. Palakpakan po natin ang Panginoon. I'm done. But let me share to you a miracle story that happened to my family last Saturday. Ako po, personally, kami po mag-asawa, nag-decide kami that we're gonna bring our kids anywhere, everywhere. Naniniwala kami that parents are the primary disciplers and teachers of our children. And that motherhood is a blessing. It is a calling, not a burden. Every time naku, kulitan ako. Parang ko iniisip, okay, this is a calling. This is a beautiful calling. So yun po ang ginawa namin sa mga anak naming mag-asawa, no? Gusto ko po, ako una nagtuturo sa kanila. Gusto ko nagdi-disciple sa kanila. Gusto ko kami ang unang mag-i-impart sa kanila. Noong una, I asked God, sabi ko, Lord, may nangyayari ba? Lord, parang wala naman. Okay? Not until a miracle happened last Saturday. While me and my family went to Santa Rosa, Laguna, to preach there, it was a powerful move of the Holy Spirit. All I thought was, it was just a typical day of ministering. May picture po dyan, no? In my own POV, grabe ginawa ng Panginoon, altar call, no? Mga bata, grabe, iiyakan, alod, umiiyak, nanginginig, nagsusurrender. But not until my son Josiah shared something with me and his dad. Nasa bahay na kami, bigla siyang nagsalita. Ito po yung sabi niya. You wanna share it? Come on. He had a vision. He had a vision. What happened while Mommy's preaching and Mommy's praying? What did you saw, Josiah? Okay, ayaw niya. Di siya ready. Alam nyo, sabi niya sa akin, Mommy, you know what, Mommy? I saw Jesus touching you and holding you here. Tapos sabi, may nagtanong sa kanya, so, what does it look like? Sabi niya, what does it look like? It's like an air. It's like an air. Sabi niya, then, it's just white and it's like an air. Nung sinashare niyo yun, hindi siya takot, masaya siya. Tapos may peace siya.
And then sabi niya, hinawakan daw ako dito ni Jesus. Tapos after that, sabi niya, everyone fell down, Mommy. I saw everyone fell down and like this. Yun na yung POV ko na lahat nanginginig. Nagulat ako, hindi ko walang hawak, walang touch, pero natutumba lahat. Kaka-experience lahat ng banal ng Spirito. Thank you, Josiah. Go down now. Thank you. Palakpakan natin si Lord. Sayang. Okay? It's okay. And this was another confirmation na malapit nang dumating si Lord. In Joel 2:28-29, and afterward, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. And even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit. Sabi ko, Lord, this is another confirmation that you're coming back soon kasi nagpapakita ka na sa mga anak namin. Nagpapakita ka na, Lord God, sa mga bata. And actually, hindi lang po yan ang story na nagpakita ang Panginoon. Even sa mga moms ko, young moms ko, ganun din. May mga stories sila na pananginipan si Jesus ng anak nila. Nagka-vision sila na ganito, ganyan. It is indeed God. Jesus is coming real soon. Signs na malapit nang dumating ang Panginoon. Matanda, bata, babae, lalaki, gagamitin ng Diyos. Even servants, magpapakita ang Diyos. Ibababa niya ang spirit niya sa lahat. I tell you, life giver, gagamitin ka ni Lord sa end times. Pero kailangan ayos ka. Kailangan maayos ka. At kung gusto mo na gamitin ka ni Lord as an end time believer, why not run in front? We're gonna let God minister to every one of us. We're gonna run in front at the count of 3. Huwag mo napansinin yung katabi mo, Lord, radical na ako. Di ko alam kailan. I don't know what may happen. But here I am, God. I wanna serve you, Lord. I wanna be all out to you, Lord God. Hanggang sa pagpaparating mo, hanggang sa pagbabalik mo. Today, we will open the altar at the count of 3. Shiramanda yaraba 1. Come on. Shirababa shakaya namahate 2. Come on. Punuin natin yung harapan. 3. Run. 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 And decide today, Lord, I want to become an end-time believer. Oh. I follow you, commission my soul with a fire uncontrollable for this great cause, to save the lost. Open my eyes to the reason I'm alive, oh Lord, I'm ready now. I follow you. Narabakato, Yoromashan, Narabakate, Iriribashan, Nakayarabakato, Yorobahate, Olamasharabahanda, Yorobakat, Naramande, Shirabarabaya, Narabakata. Nasaan ka man? Sa taas. You can kneel down before God. You can come here in front as a sign. Lord, I want to become an end-time believer. Shirababakate. Uncontrollable for this great cause. Fire from heaven. Saturate us today. Open my eyes to the reason I'm alive, oh Lord, I'm ready now. I follow you. The real question is not kailan ang balik ni Jesus. Pero ang totoong question ay kung ginagawa mo ba yung pinapagawa niya bago siya dumating. So today, life giver,
Maglinis ka. Magpaayos ka. Dahil gagamitin ka niya kung willing ka. Magseryoso ka na. Maging handa ka na. Dapat utak end times ka. Watch diligently. Ano ang mga bagay na pinapanood mo? Ano ang mga bagay na binabantayan mo? Baka maling tao, mga maling bagay sa mundo, binabantayan mo. Decide today, Lord, use my eyes, use my mind. Gusto ko po maging utak and times. I want to watch you diligently. I want to watch my life diligently. Come on, surrender. Surrender. Ano ang mga bagay na kailangan mo i-let go para makapag-watch ka diligently? Ano ang mga bagay na kailangan mo i-surrender para makapag-watch ka diligently? Today, God is showering great fire from the Holy Spirit like never before. Shikaya rabababahande. Shirabababababa. Sige, 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 sige. To heaven's wide open. May kailangan kang bitawan. Open May kailangan kang alisin. Mga nakatakip sa mata. Open to heaven's wide. Para hindi mo makita ang galaw ng Panginoon. Just breathe. Holy Spirit! We want you! Holy Spirit! Open to heaven's wide. We need you! Yarabababayane. Open to heaven's wide. Utak and times! Utak and times! Open to heaven's Linisin ang isipan! Linisin ang utak! Linisin ang mata! Nang makita ang pinapagawa ng Diyos sa iyong buhay! Shikarabashandere! Open to heaven's wide. Clear it! Clear it! Clear it! Open to Clear it! heaven's wide. Clear it! Holy Spirit! Clear it! Open to heaven's Linisin ang mata! wide. Pour out your Nang spirit makita! on us. Second, dapat kilos end times ka. Be fully ready. Ano ang mga kilos o ginagawa mo na nilalayo ka para maging handa sa pagbabalik ng Panginoon? Kasalanan ba? Secret sin ba? Emotional bondage ba? Inom, bisyo, mga maling kaibigan, mga hindi mo maiwasan na mga party dito at party doon para mawala sa isip mo ang pagbabalik ng Panginoon. Surrender. Come on. The key is surrender. Hindi ka magiging kilos end times kung hanggang ngayon madumi pa din ang kilos mo. Maging handa. Mag-decide. Alisin ang karumihan. Alisin ang karumihan. To say to Lord, Alisin ang karumihan. open my eyes to the reason I'm alive. Oh Lord, Shikarababa. I'm The Lord ready. is empowering you today. I follow Utak and times. you. Lord is empowering you today. soul with a The Lord is empowering you today. Receive. Shikarabababayane. To say to Lord, Receive. open my eyes to the Receive. reason I'm alive. Holy Spirit. I'm ready now. Holy Spirit fire. Conviction my soul with a fire uncontrollable for Utak and this times. great Kilos and times. Binibigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan today to say no to sin, to say yes to Jesus. Binibigyan ka ng kapangyarihan ng Panginoon to be set apart. You are now never the same. In the name of Jesus. Come on. Open to heaven's wide.
wide. Matagal ka nang niloloko ng kalaban. Pour out your spirit on Matagal ka nang us. niloloko ng kalaban. Today, Open up the heavens wide. Open the Pinabalik ka ng heavens Diyos sa purpose mo. Oh, Pinabalik ka ng Diyos sa calling mo. open the heavens wide. Pinabalik ka ng Diyos sa purpose mo. Open the heavens Arabasyon, wide. tarabate. Pour out your Receive it. spirit. Oh, Receive in the name of Jesus. open the heavens wide. Holy Spirit. Open the heavens wide. Holy Spirit. From front to the back. Open the heavens wide. Touch us, Lord. Pour out your spirit on Kung us. gusto mong bumalik sa Panginoon, ito na ang pagkakataon mo. The Lord is accepting you again. Open the heavens wide. Matagal kang nawala. Pero tinatanggap ka muli ng Panginoon. Open the heavens No one is condemning you. wide. Fire. Open the heavens wide. Pour out your spirit on us. Commission my soul with divine, uncontrollable for this great cause to save the lost. Open my eyes to the reason I'm alive. Oh Lord, I'm ready now. I follow you. Close your eyes. Close your eyes. Feel the love. Feel the move of the Holy Spirit. Today, there will be a great outpouring of the Holy Spirit. Available kahit bata ka man, matanda ka man, babae, lalaki, miski servants. Bago ka man sa church na ito, matagal ka man sa church na ito, the Holy Spirit will anoint you to become an end-time believer. Magbibilang ako ng 3, and at the count of 3, isigaw mo ang salitang Holy Spirit fire. Pag sinabi mo yan, magbababa ang Diyos ng matinding apoy sa puso mo. And when you shout that word, demons will flee. You will be revived. Sin will be no more. And you will receive the anointing to win souls, make disciples, and to be unstoppable and immovable. Ready? Shikana na ba? Taas ang kamay. From front to the back. Baba hanggang taas. God is sovereign. He is anywhere. He is everywhere. Bago ka man, luma ka na, matagal ka na sa simbahang ito, you will receive fresh anointing. You will receive fire from the Holy Spirit. Ready? 1. Shikarabahande. Come on. Speak in tongues. Shikanamahando yoraba shakate yarama sondo kayare. Shakaramahando yanama shatare. 2. Pinakamalakas na kaya mong gawin. Holy Spirit fire. 3. Holy Spirit fire. Commission my soul I baptize with you divine, in the name of the Father uncontrollable and of the for Son this and great of the Holy cause I to baptize you save the in the name of the Father, lost. of the Son, and of the Holy Spirit. Open my eyes to I baptize the you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Holy Spirit. Commission my soul with divine, uncontrollable for this great cause. Receive reaching, receive winning souls, receive the fires from the Holy Spirit. Open my eyes to the reason
this great cause to save the Lord. Open my eyes to the reason I'm alive, oh Lord. I'm ready now. I follow you. Commission my soul with the fire, uncontrollable for this great cause to save the lost. Open my eyes to the reason I'm alive, oh Lord. I'm ready. We are ready, Lord. I follow you. Commission my soul with the fire, uncontrollable for this great cause to save the lost. Open my eyes to the reason I'm alive, oh Lord. I'm ready now. I follow you. We still have a minute. I follow you. Let's just have a quiet moment. May sinasabi si Lord sa'yo. May vision. May vision, may dreams na ina-impress si Lord sa'yo ngayon. May fire na nilalagay si Lord sa puso mo. Holy Spirit, we want more of you. Receive it. Receive a vision from God. Receive an impression from the Holy Spirit. Shanaman, Yoraman. Shanaman, Yoraman. Some of you, God is embracing you, hugging you, saying, may isang word na binubulong si Lord sa'yo. Right now, receive it. 1, 2, 3. Thank you, Lord. 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 Thank you, Holy Spirit, for the manifestation of your love and of your grace this afternoon. Lord, uuwi kami. Utak end times. Uuwi kami, Lord. Kilos end times. We will never ever take advantage of this. You're now ready to go. You're now ready to become an end-time believer. In the name of the Father, and of the Son, and of the sweet, sweet Holy Spirit. In Jesus' name. And everybody say, Amen. Yakapin mo yung katabi mo, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Sabihin mo, you are an end-time believer. Pinakamalakas po na palakpak sa Panginoon. Wow, what a powerful, life-changing preaching, is it? Church? Amen. Sino dito ang napuspos ng banal na spirito? Sino dito ang handa na sa pagbabalik ni Jesus? Amen. Amen. Grabe, no? And today, ayan, bago tayo lumabas, no, at talagang maging excited sa ating buhay, let me just give you a few reminders or life giver news. Ayan, sino dito gusto mo pang malaman at maranasan ang pag-ibig ni Lord? Taas ang kamay. Amen. On July 3, 4, and 5, we will have our life retreat.
Ayan, where we will get to know our purpose while we're waiting for Jesus. Amen? And to also receive the baptism of the Holy Spirit at marami pang iba. Pangalawa po, on July 5 at 7 p.m., we invite everyone here to watch and support and cheer for our School of Discipleship Batch 26. It will be their commencement night. Sige, tayo ang lahat ng foundations class, make disciples, life group, and consecration class students. Sige po, tayo po tayo. Ayan, wow. Sige, palakpakan natin sila. Ayan, we will witness God's move in their lives on Saturday. So kung ka-life group mo yan, kapamilya mo yan, punta tayo on Saturday dito lamang sa ating Solomon's Hall. And again, on July 6, we will have our ministry huddle. Sa lahat po ng nagsiserve sa simbahang ito, we will gather, and we will realign for the next half of the year. And of course, speaking of volunteers, ayan, may mga volunteer tayo na talaga namang serve pang end times, Rev Jamie, ang kanilang ginagawa. Kaya, let's all congratulate our volunteers of the month. Lalabas natin sa screen ang kanilang mga pagmumukha. Ayan, at kung nakikita mo ang mukha mo, tatayo ka po. Ayan, sige, Kuya MC, Jacob, Ezekiel, EJ, Nicole, Tita Elizabeth, Tita Marge, talaga ba? Ayan, Tita Josie, Ate Gina Lynn, Ate Karen, and JC. Sige po, malakas na palakpakan for them. Ayan, paglilingkod na pang end times ang ginagawa ng mga ito. Thank you guys for really serving God. And, ayan, speaking of serving God, sino pa dito, ang mas gustong makilala ang Panginoon? Ayan, and alam nyo ba, church, we are so happy dahil ngayong hapong ito ay marami tayong mga bagong kaibigan. We have new friends, so kung may sticker ka na orange, pwede ko po ba kayong maanyayahan na tumayo? Sige po, tayo po tayo, sir. Ayan, sa likod. Ayan, kung katabi mo may sticker na orange. Ayan, high five mo naman siya. Sige, high five nyo, kamayan nyo. And sabay-sabay natin silang i-welcome. 1, 2, 3, go! Welcome! Ayan, thank you so much. So, sige, you remain standing po. Tayo lang po kayo. Dahil good news ko po, meron po kaming konting regalo for you. So, kasama po ng mga nag-invite sa kanila, pwede po tayong sumama kay Tita Josie. Sige po, sama po tayo sa kanila. Ayan, at meron po kaming ibibigay na konting gift sa inyo. Once again, welcome to Life Giver Family. Ayan, mga brothers. Alright, sige po, tawagin ko po ulit si Rev Jamie to close our service. Thank you, Coach Ken. Tatayo tayo lahat. Grabe. Sino rito? Uuwi siya na hindi na katulad ng dati. Sabi mo sa katabi mo, next week. Sige, sabi mo, next week. Next week. Since end-time believer ka na, mukhang mapupuno ang church natin. Dahil sa'yo. Amen. Sino rito excited na mapupuno ang church natin next week? So I challenge you, since end-time believer ka na, we will all bring one soul next week. Come on. Ako parang come on. We'll bring just one soul next week. And grabe po gagawin ng Panginoon. Amen. Taas natin ang ating mga kamay. May the Lord richly bless you and your children. Amen. May He keep you from falling and make you stand unblemished. May His grace work in you. May His face shine on you. May His abundance flow throughout your lifetime. With enjoyment, good health, soul prosper. May you have life to the fullest. Receive this from Jesus Christ, the Life Giver. And fellowship ends. Go and see no more end times, believer. God bless you. If you want to pray for, here po, nasa gilid po ang mga pastors nyo. Thank you.